Hi, Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel at ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for November 4, 2023. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link nasa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guides, ano po ang ganap today? Ngayong November 4, 2023 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Lumabas din ito kahapon sa inyo. November 3. So, ingatan ang kalusugan. Nagkaroon ng bad health dito. Some of you magkasakit or nagkasakit ngayon. So, magpagaling po kayo. Inom ng maraming tubig, gamot, or maagang check-up sa doktor ay kailangan. Kung kinakailangan po. You are worried, you are trapped. Nag-overthink po kayo. And at the end of the day, you are building your stability, security, or some of you nagkaroon ng biyahe sa araw na ito. Spirits guys, advice nyo po or message nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius sa araw na ito, November 4, 2023. Uniqueness. Unique, perfect. Nagkaroon ng self-care dito. This is a perfect time na nagkaroon ng self-care dito and nagkaroon ng recognition. Nakilala ka. And authenticity. Lumabas din ng unique. Word for today is unique. Self-love and honor. Let's see your energy. Let's see your energy, Gemini, Libra, and Aquarius sa araw na ito, November 4, 2023, Spirits Guide. Clarification of this reverse card. Career and money ni Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayong November 4, 2023, Spirits Guide. Clarification of this reverse card. Love and romance. Self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 4, 2023. Clarification of this card. Baka nagkasakit kayo kasi sobrang worried nyo or stress sa isang bagay, sa isang tao. Lumabas dito ang advice na you need to take care of yourself. Sa araw na ito, you are disappointed. This is the clarification of your second card here. You are disappointed. Nagkaroon ng depletion, block yung logic mo. You felt emptiness. Kasama na rin ito sa second card mo. Baka kasi nagkasakit kayo dahil sa sobrang stress or hindi maganda ang inyong tulog.
Some of you, sa mga babae dyan, nakikita ko dito na may fertility issue. So sa mga buntis at nagpaplanong buntis dyan, mabuntis, please dobleng ingat po tayo o maagang check-up sa doktor ay kinakailangan. May nakikita rin akong blockages dito. You felt exhausted due to the other emotional demands. Kaya umiwas sa mga taong toxic na naghahatis ng stress sa inyo. May sabi rin dito na nanghihinayang ka sa ininvest mo sa work o sa love life. May insecurity and doubt at kakulungkutan akong nakikita dito. Hindi ka madaling magbigay ng trust sa isang tao. Ang sabi rin dito na, a potential new love does not develop into something more lasting. Bakit kaya hindi siya nagpatuloy? So, this card asks you to guard your heart, trust your instinct. This is a reverse card. Nagkaroon po dito ng ilan sa inyo makaranas na maraming kaaway or kaaway, kaya mag-ingat. May sitwasyon din dito na hindi na kaya ang trabaho or hindi na kaya ang sitwasyon pero laban pa rin. Nagkaroon ng delay at blockages dito. Ilan sa inyo nagkaroon ng pagkakabalisa at pagpahiya. Nagkaroon ng blockages against sa mga tao sa iyong desisyon sa buhay. Meron kang naramdaman ng pagkatalo na para bang ang pagtayo na sa sarili ay walang kabuluhan. So, this card advised you, make a journal para it will lead you na maging mahinahon at masuri ang sitwasyon. Sa buhay, karera at sa kaperahan, nagkaroon ng stagnation dito. Inability to take an action, nagkaroon ng some of you defensive sa trabaho. May kasama kayong immature, nagbibigay sakit ng ulo. Mag-ingat sa taong manloloko, self-centered na tao. This is a sign na may toxic na lalaki sa buhay mo o matigas ang kanyang ulo. Mabilis din siyang mag-react or defensive siya na tao. So, nagbibigay ito ng sakit sa ulo. Sa buhay, karera at sa kaperahan, nagkaroon po ng awakening. After this situation na may toxic kang kasamahan, nagkaroon ng awakening and acceptance, nagkaroon ng self-assessment, atonement. Don't allow past mistakes or decision in the realms of finance and career to define you. Instead, mag-focus ka on releasing the past and move forward into a new and more successful period. So, release mo yung negative-minded. Some of you naging negative-minded kasi sa sobrang pag-alala mo, sa sobrang stress mo dito. So, don't allow past mistakes or decisions na naging decision mo dati sa inyong kaperahan na, like for example, nagkaroon ng bankruptcy. So, let go of this negative emotions flow. So, instead of it, mag-focus kayo, release mo yung past and move forward into a new and more successful period. Acknowledge for your success is coming. Parating na po, may financial growth din na magaganap. So, magkakaroon ng career growth and financial growth dito. So, coming na po kasi you are building stability sa inyong buhay, karera at kaperahan. Sa mga single dyan, may parating po na partner na mabilis at posibleng bata pa sa inyo or youthful pa ang attitude. Para sa mga relasyon, excited kayo sa coming monthsary and anniversary nyo para i-celebrate ito. Inaalala ang dating ugali ninyo nung kayo pa ay bago pa. Na-appreciate nyo ang inyong transformation ngayon dahil marami kayong natutunan sa inyong naranasan na pagsubok. Masaya kayo dito? At dito ay nag-build kayo ng ambition para mag-level up kayo soon sa inyong relasyon. Nagmuni-muni kayo, nag-iisip kayo ng plano at pangarap sa buhay bilang magkarelasyon, or some of you sa mga single dyan, nag-focus kayo sa inyong career and financial growth. So, claim nyo na ito kasi may darating na success sa inyong buhay, kaperahan at karera. So, this is a possibilities. Nag-iisip kayo sa mga possibilities na mangyayari in the future. Kasi, nakikita ko dito na
matibay ang inyong relasyon sa inyong sarili at relasyon sa inyong kapareha. Hidden truth, anong iniisip mo, anong iniisip niya? Gemini, Libra, and Aquarius para sa mga single. I want you. Finding out the truth crushed me. Sa mga may relasyon, you came closer than anyone. I don't react when people mention you. Love advice po para sa mga single. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 4, 2023. Believe in yourself. And stay away from drama today. Love advice po para sa mga may relasyon. Na-enlighten kayo. With enlightenment, there is no separation. We recognize that we are one with the divine. And illusion, avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. Masaya talaga kayo ngayon. Na-enlightened kayo sa mga bagay-bagay. Nag-iisip kasi kayo dito sa past nyo na thankful kayo sa mga nangyari ngayon kasi big transformation sa inyong relasyon. Marami kayong natutunan sa inyong journey sa inyong relasyon. So, nag-build kayo ng ambition dito para mag-level up pa yung relasyon nyo. Kabo ang advice niyo po, Spirit's Guide, para sa araw na ito, para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong November 4, 2023. Follow your passion. Nagsabi dito, follow your passion, be unique. Wow. May success dito na parating, right? Para sa career growth and financial growth mo. And kasi you're building stability after this emotion and sickness. And may parating po talaga na good fortune. This is the clarification of your card here. This is the clarification, good fortune. So, invite miracles. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, message para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. Message from Archangel Lavender. Prepare for soul healing, forgive and release everyone. And message from Lord, we will seal, accept and send healing, puro healing. Kasi nagkaroon ng sickness dito and stress. Prepare for soul healing, forgive and release everyone, accept and send healing. You are a being of the universe. That is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius. Balik po kayo dito bukas. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.